Guys, good afternoon sa inyo lahat. This is Mark Jobert Buktuan. Tuturo ko lang sa inyo ngayon kung paano mo ba mapapatakbo yung negosyo mo, kung ano, kahit anong negosyo pa yan, gamit ang internet. Paano mo ba mapapatakbo to online? So, ang tools na kailangan mo para mapatakbo mo ang offline business mo online ay blog, landing page, autoresponder, and I'm sure meron ka dito, Facebook. So, ang system natin ay ganito. Magpo-promote ka sa gamit ang Facebook mo. So, kailangan mo ng traffic. Ito yung mga taong gusto mong mapunta sa website mo. In which case, kailangan nilang, ang ipopromote mo nga pala, hindi yung sales page mo, kundi yung content or blog mo. So, bakit mo kailangan gumawa ng blog? Kasi, dahil online to, hindi ka nakikita ng mga prospect mo. Hindi ka nila nakikilala, hindi ka nila nakikita face-to-face, walang personal interaction. So, para makabuild ka ng trust, kasi nga, yung mga taong nag-join or bibili ng ino-offer mo ay yung mga taong may malaking tiwala sa'yo. So, para makabuild ka ng trust, mataas yung level of trust ng mga prospect mo sa'yo, kailangan kang gumawa ng blog. Ano ba yung isusulat or gagawin mo sa blog? Kailangan kang magbigay ng solution sa mga taong, sa mga prospect mo. So, tanong mo, ano ba yung mga solution na bibigyan ko? Ano ba yung mga problema nila? Kung ano yung mga pinoproblema mo noon, ganun din yung mga pinoproblema ng mga prospect mo ngayon. So, kung problema mo noon ay pagpo-prospect, magbigay ka ng solution kung paano ka ba nagpo-prospect and paano mo ba nagawa to ng maayos. Kung yung problema ng prospect mo yung pag-invite, magbigay ka din ng solusyon kung paano mo pa ginawa yun. Dahil doon, makakapag-build ka ng trust sa kanila. Kasi mapapaisip nila na ikaw ay isang solution provider, ikaw ay isang coach na mapagkatiwalaan na magbibigay talaga, mag-guide talaga sa kanila. Tapos, doon sa blog mo, kailangan kang magawa ng call to action. Ano yung call to action? Ito yung once na nabasa na nila yung blog mo, maglalagay ko doon sa ibaba kung ano ba yung susunod na mangyayari. Kung ano yung susunod na gusto mong gagawin ng mga taong bumisita sa blog mo. So, maglalagay ka doon ng call to action na kung saan pwede nilang mas matutunan ang ganitong training deeper, pwede nilang makita yung isang presentation na pwedeng makatulong sa kanila, ni dapat maglagay sila ng kanilang email address, in which case ito yung landing page. Ang main purpose ng landing page ay para makakuha ka ng mga email list. And ito din yung mag-filter, magsasala ng mga prospect mo. Hindi kasi lahat ng tao na bumisita sa website mo o sa blog mo ay mga interested na. Yung mga tao lang na nagligay ng kanilang email information ang talagang seryoso, talagang interesado. Dahil hindi sila maglalagay ng kanilang information kung hindi sila interested doon. So, after nila maglagay ng kanilang email, dalawa ang pwedeng mangyari. Pwede sila makatanggap ng email follow-up galing sa iyo. Or kahit anong email na galing sa iyo, makakatanggap sila kagad. And so, mapupunta din sila sa website ng sales company mo or other training, depende sa iyo. So, ganito. Kung may yung health and wellness ang produkto mo, tapos isa doon sa mga pwedeng prospect mo ay yung matataba na gustong umayat. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng blog na mga training kung paano nila ma-achieve yung mga gusto nilang tigbang, gusto nilang katawan. So, once na nilagay mo na doon sa blog mo, doon sa ibaba, pwede mong ilagay na kung gusto mo pang matutunan deeper ang ganitong training, ay mag-login ka dito, subscribe ka dito, and mapupunta na sila doon sa other training mo ba or sa sales page ng company mo. So, para mas ma-picture off mo ito lahat, pakita ko sa inyo. Ito yung vlog ko. So, dito,
Nagbibigay ako ng solution sa mga prospect ko dito sa vlog ko, paano ma-force sa sarili mo para maging positive. Kasi isa sa mga kailangan ng mga prospect para maging successful ay dapat positive. So, para ma-achieve nila yung positive mindset, gumawa ako ng isang vlog ko dito. Tapos dito sa ibaba ng vlog ko, may ginawa akong isang landing page. Call to action ko na din to, na kung gusto nila matutunan ang 3 simple steps paano makabuild ng online business from scratch, ay maglagay sila ng kanilang email information. Tapos kung na-click nila itong button na to, ay dito sa akin, sinet up ko, mapupunta sila sa isang training. Sa isang mas deeper training ng kung paano nila ma-build to. So, depende sa'yo. Pwedeng sales page, sales video presentation, or other training na ginawa mo ng company mo. Tapos, makakatanggap din sila ng email directly. Or, email automatically. Kung ano yung sinet up mo lang din. Tapos, pwede mong makita kung sino yung mga tao naglagay ng kanilang email address. Dito sa email follow-up ko, auto follow-up na ginagamit ko, which is get response. Ito. Yan. Dito mo makikita lahat ng mga subscribers mo and the number of days since nag-subscribe sila. Bakit mo kailangan nito ng number of days din? Kasi dito sa autoresponder mo, makikita mo, para ito schedule of activities. Ito, schedule of email. Na kung saan dito day 0, kung saan kung maglalagay sila ng kanilang email information, automatically on that day, makakatanggap sila kaagad ng email from you. Day 2, day 4. So ano ba yung mga email na ilalagay mo doon? Pwedeng follow-up, pwedeng isang bagong training, pwede din i-describe mo yung offer mo. And kung may bagong vlog ka din, pwede kang gagawa ng newsletter kung saan nagbibigay ka lang sa kanila lang ng information na ganito yung may bagong vlog ka, may topic, ganyan. And may link din doon sa tulad nito, kung saan, pag i-click nila ito, mapupunta sila sa kung saan ko gusto sila mapupunta. So, ano ba ang gamit ni Facebook nito? Sa mga tools nito, sa system nito. Si Facebook, yun yung gagamitin mo para pag-promote na yung vlog. Kasi nga, kailangan mo i-promote yung vlog mo, hindi yung sales page mo, para makabuild ka ng trust. So, paano mo i-promote? Pwede ka gumawa ng Facebook ads. Pwede ka gumawa ng Facebook page. Pwede mo din ilagay sa Facebook profile mo ang training na ginawa mo. So, to summarize, again, ito yung system natin. Traffic, kailangan mong i-promote. Kailangan ka mag-promote. Kailangan ka ng maraming tao na mapupunta sa vlog mo. Bakit kailangan mo ng vlog? To build trust. To build rapport. Dahil hindi mo sila nakikita yung mga prospect mo. Tapos, may call to action ka sa ibaba ng vlog mo kung saan pwede sila maglagay ng kanilang email address, which is, ito yung gamit ang landing page. Maglagay sila ng kanilang email address para masasala mo din kung sino ba yung mga taong highly qualified o yung mga taong interested talaga. And, after na maglagay ng kanilang email address, pwede makatanggap sila ng email kaagad. Depende sa ano yung sinet up mo sa autoresponder mo. And, mapupunta din sila either sa website mo, sa other blog mo, or sa sales presentation ng company mo. So, sa susunod na mga video ay tuturo ko kung paano ba step by step gumawa ng blog, ng landing page, and paano mo ito integrate papunta sa website mo, and paano mo ka din makagagawa ng auto follow-up email, and at the same time kung paano mo i-promote ito. So, kung gusto mong matutunan paano ito gawin, please
comment below. Nang sa ganun ay malalaman ko kung isa ka na talagang interested dito. And make sure din na i-like and i-share mo ang video na to nang sa ganun ay makatulong din sa iba. So, once again, this is Mark Gerbert Tuano. You can visit my blog. Lalagay ko ang link sa ibabaw. And, or gusto nyo ding makasali sa isang free webinar namin, kahit sino pwedeng sumali kung saan tuturo namin yung mga strategies, mas deeper training kung paano mo gagawin to online. So, once again, this is Mark Gerbert Tuano, and have a nice day.